Alam naman po natin na anuman ang sobra, hindi maganda. Amen? Everything in excess is not good. Hindi mabuti kapag sumosobra na. Timbawa po, tingnan nyo. Kung sobra kang kumain, ano mangyayari sa'yo? Bibigat ka, tataba ka, magkakasakit ka. Kung sobra ka sa tulog, manghihina ka. Kung sobra kang gumastos, maghihirap ka. Kung sobra kang mag-makeup, papangit ka. Kung sobra naman ang sipag mo, mapapagod ka. Kung sobra kang magsalita, makakapagsinungaling ka. Kung sobra kang mag-isip, madidepress ka. Kung sobra kang umiyak, hindi ka na makakakita ng mabuti sa iyong buhay. Kung sobra kang magmahal, mauubos ka. Kung sobrang bait mo, aabusuhin ka. Kung sobra kang magtiwala, pagtataksilan ka. At kung sobrang naghihintay ka, nag-e-expect ka, madidisappoint ka at mabibigo ka lang. Tandaan po natin, huwag sanang sobra-sobra ang bagay-bagay sa ating buhay. Huwag mong naisip ang sobra-sobra sa iyong buhay. Dahil pag sobra na, nagkakasala ka na. Tandaan po natin, ang unang kasalanan ni Adan at ni Eva ay yung ginusto nilang maging mas higit sa Diyos. Ano ang sinabi ng demonyo sa kanila? Pag kinain nyo ang prutas na pinagbabawal, makakapantay nyo ang Diyos, baka maging higit pa kayo sa Kanya. At ninais nila yon. Pag meron kang hinahanap, ginugusto, dagdagan mo pa kung ano ang meron sa iyo. Mag-ingat ka. Ikaw ay nahuhulog na sa bitag ng masama. Kaya naman sa ating pagbasa, pinapaalala din po sa atin. Dito po sa libro ni Propeta Isias, sinasabi na ipaalam sa mga tao ang kanilang kasalanan. Ano ang kasalanan na dapat ipaalam sa mga tao? Yung sobra-sobra na nilang pagkamakasarili. Nagtatanong ang bayan ng Diyos, tayo'y nangingiling, tayo'y nag-aayuno, tayo'y nagsasakripisyo, bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos? Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal at hiling? Dahil hindi naman pag-aayuno at sakripisyo ang hinahanap niya. Ang ninanais ng Diyos, tigilan nila ang sobra-sobrang pag-iisip sa kanilang sarili. Ang sobra-sobrang pag-asam na mga bagay-bagay na nakakalimutan na nila ang mga naghihirap, na nakakalimutan na nila na magkawang gawa sa mga naghihikaos at sa mga dukha. Ngayon din ang pinapaalala ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Nagtatanong ang mga disipulo ni San Juan Bautista at mga Pariseo, bakit hindi kayo palaging nag-aayuno? Ano ang problema nila? Hindi naman ito tungkol sa pag-aayuno. Pero nakita ng Diyos yung sobra-sobrang ginagawa nila. Nakala nila, pag sobrang sakripisyo ang gagawin nila, doon sila pakikinggan ng Diyos. Doon sila nagkakamali, hindi po ba? Dahil pakikinggan lang tayo ng Diyos kung tayo ay magbabagong buhay. Pakikinggan lang tayo ng Diyos kung iiwanan natin ang pagnanasa natin sa mga sobra-sobrang bagay dito sa mundo. Ang pinakamasarap na buhay, ang pinakamabuting buhay, ang pinakamasayang buhay, hindi po ba? Yung sakto lang, yung tama lang. Kaya nga yung salita, tama eh. Anong ibig sabihin ng tama? It has two meaning. Tama means good. Tama also means it is enough. When you are contented in your life, then you are living the good life. Tandaan niyo po yun. Pag sobra-sobra ang nasa buhay mo, tingnan mo magkakaroon ka pa ng problema. Pag sobra-sobra na ang nasa buhay mo, hindi ka magiging masaya. At yan pa ang pagmumulan ng iyong sakit at pagdurusa. Meron po akong isang kaibigang pari
Ang filosofiya po niya, sabi niya, konting panalangin, saktong pagkain, maraming lambing. Konting panalangin, saktong pagkain, maraming lambing. Ano pong nangyari doon sa parit? Patay. Wala na po siya. Dahil nasobrahan po sa sarap, nasobrahan po sa lambing. Kasi hindi pantay yung buhay. Di po ba? Kung gusto mong humaba ang iyong buhay, maging masaya ang iyong buhay, sakto lang dapat. Tama lang dapat. May we be content with what is enough in our life. Meron pong isang magandang libro, ang pamagat, Eat, Pray, Love. Yan po dapat yung formula ng ating buhay. Pantay-pantay lang. Saktong pagdarasal, pray, saktong pagkain, eat, pero saktong pagmamahal. Diyan sana umikot yung ating buhay at wala sanang sosobra diyan. At makikita niyo po, magiging masaya kayo, magiging payapa kayo, at magiging napakabuti ng iyong buhay.